afternoon. Ito yung ating BYD na Life of 4 battery lithium, no? Mayroon tayong 250 AX at daily BMS, yan. 24 volts, 120 amperes. At ito nakakabit yung balancer niya, no? Active balancer. So ito yung ating inverter. Ayan. So ito yung ating ETS. At ito naman po yung ating circuit breaker para sa DC, circuit breaker para sa ating solar panel, at SPD. At ito yung ating breaker ng ating battery. At ito yung AC input, no? Kasi gusto nating mag-charge to yung battery gamit si inverter. Mayroon tong AC input, no? Para makatulong mag-charge dito sa ating battery. So ito yung kanyang breaker. Meron din tayong naglagay tayo dito ng SPD, source protection device para sa AC at sa ating solar panel. At ito yung sa AC na output na, no? Yung output na 220 volt papunta dito sa ating ETS at pumasok na dito yan sa ating panel board. So ito yung ating breaker para sa ETS din papunta dito. So just in case magkaroon ng maintenance, i-off lang to. So mamamatay si inverter and then gagana pa rin to, lilipat to dito, gagana pa rin ang kuryente natin. Pero hindi nakisolar, kikasuri ko na. So during maintenance po yan mga kasolar. Ayan po. At ito yung ating panel board. Ayan. So makikita natin mayroon tayong 451 watts na consume, no, na nagamit ngayon. At 15%. So yan yung nagamit namin ngayon. Naka-on po yung ating water dispenser. Ayan, naka-on po yan. Then ating TV, isolar po yan mga kasolar. At ating dalawang electric fan, isang industrial fan at isang stand fan. Ayan. At yung ilaw. So yung ref, andito yan mga kasolar. Papakita ko sa inyo. Ito yung ref. Puno yan at gumagana po yan. May ilaw po yan. Ayan. So makita nyo, gumana yung ref 24/7, walang patay. Napakaganda ng sandom, no? So water dispenser, TV, electric fan at ating ilaw at saka yung isang aircon ay sabay-sabay. So hindi ko pa ito nasubukan ating oven toaster mga kasolar. So ito pa lang ang gumagana ngayon, kaya meron tayong gagamit na for 530 watts, 17%. And then ayan po, nasa 480 watts po yung consume natin, no? At dito sa inverter hindi na magkalayuan. Ayan po. So ganito yung pag-set niya mga parameter setting mga kasolar. So ayan, titingnan nyo. Ayan, meron tayong 26.6 volt. Yung ating battery, no, 96% na lang yung ating battery. So kasi maraming binuksan natin. So ito, tingnan natin. Ayan. Ito yung AC input mga kasolar, no. Makita natin 0 0 dahil hindi ko pa inuntong breaker na para sa AC input nito. So ngayon titingnan natin, i-on natin to. Ayan, may delay yan. Ayan, ayan, makikita nyo to, may grid line. Ayan, galing dito. So ibig sabihin may AC input na tayo ng 228 volts, 59.9 Hz. So 60 Hz yan mga kasolar. So ayan, tingnan natin ulit yung battery. So nagbalik sa 100%. Dahil yung charge nito, yung hindi lang yung solar panel yung nagcha-charge dito. So para hindi kayo malakas yung charging nito, i-adjust nyo lang dito yan. Ayan, yung E1, tapos pipindutin mo lang to. Ayan, makita nyo umuugong dahil yung gumana yung pan natin kasi medyo mainit ang inverter natin. Ayan, C2. Para hindi masyadong malakas yung charging niya, idababa nyo yan. Gawin nyo yan C1. O kaya, kung gusto nyo mabilis talaga ma-full yan, para hindi na kayo
bala, pwede nyo gawin to ng C6, no? Yung ano niya, para mabilis mapuno yung battery. Pero yung charging niya galing po sa grid, kaya medyo malaki ang babayaran niya kung sakaling yan ay isisit natin to sa C6. Kaya nilagay ko lang to sa pwedeng sa C0 or C1 para kunti-kunti lang nakakatulong siya sa pag-charge sa battery yung ating grid. So ganyan lang pag-save, long press nyo lang to. Ayan, save na yan. Kaya yung makikita nyo yung battery natin kanina is 26, ngayon 27.2. Meron tayong 100%. So, ito yung easy input na nagsabi ko nga, nakauna yung ating grid, no? Para dito sa inverter. Kaya meron na tayong reading dito. Ayan, 60 Hz to 128 volts. Ito po naman yung ating output, 220 volts, 60 Hz. Ayan, ibig sabihin, okay yung output natin. So gumagana na ngayon yung ating inverter. Gumagana na po yung ating 3 kilowatt na Samdon 24 volts. Yan na po yung nagpapagana sa ating system ngayon ng water heater at yung ating ref, dalawang electric fan at yung TV at yung itong mga ilaw. So yeah, pwede pa testing yung aircon. Yung aircon dyan sa ano, sa loob ni ma'am. Iyon, para makita ko lang dito sa ating harvest gamit natin kung ilan. Ayan, mga ka-solar, ayan, 60 amperes po yan. Ayan po 60 amperes na nakikita nyo. Ay yan po yung built-in ng ating controller. 60 amperes lang yung capacity. So ayan, meron tayong 1 kilowatts, no? 220 watts. Ayan yung harvest natin ngayon, no? Ayan, equivalent niya. Ayan yung ating PB. Yung atin naman to, yung PB voltage. Meron tayong 72.3 volts kasi medyo hapon na, no? Hapon na kasi. Meron tayong 3.0 amperes. Ayan yung temperature natin. Kung mapapansin nyo, pag tumaas ng temperature, may maririnig kayo ditong parang humugong. Ay normal po yan dahil ito ay pinapagana niya yung exhaust fan para bumaba ating temperature ng inverter. So ayan, ito yung kilowatts natin na nagamit ngayon. Nakauna po yung ating aircon, kaya yung nagamit natin ngayon is 1.14 kilowatts, no? Mayroon tayong 38% na nagamit ating load. Bukas po yung lahat, aircon, ref, at ito pong ating water dispenser, electric fan, TV, at yung ilaw. Yung aircon sa loob, mga ka-solar, ayan, bukas po yan. Kaya kanina, kung mapapansin nyo, yung reading natin doon is 500 watts lang, no? Ngayon, meron na tayong 1.6 kilowatts. So, bababa pa ito mga ka-solar dahil yung aircon natin, kapag na-reach nyo na yung paglamig ng loob ng kwarto, ay automatic hihinto yung. Kaya itong ating consume na to na gamit natin ay bababa pa po yan, no? Mayroon tayong 39% na load na gamit. So hindi rin malayo dito yan sa ating consume dito sa watt meter natin. So ayan, ito yung settings. So mapapansin nyo mga kasulat, titestingin natin yan, no? Ayan, mamaya titestingin natin yan, i-off natin tong easy. So automatic tatransfer yan kay Kasuriko. So titestingin natin yung mga kasulat, titingnan natin. Meron tayong 1.19 kilowatts at 39%. So ito yung breaker ng easy output ng ating inverter. Ngayon, kapag inoff ko to, ito naka-on to na galing sa Kasuriko, ay itong ating ETS ay lilipat po dito yan. Kaya ang mangyayari, babypass siya, hindi na kisular. Pag dito po naka-indicate ang light, ibig sabihin yan kisular po yung gumagana. Ngayon ito yung breaker ni solar. Ito yung kay Kasuriko. Gagawin, papatay natin ito si solar, titingnan natin kung maglipat to sa Kasuriko sa grid. Ayan, meron pa rin, di ba? So nakita niyo mga kasular, meron pa rin. Ayan po, ayang load po na yan. Kung mapapansin yung ating inverter is 0-0. Dahil yung gamit natin na kuryente
ay galing na kay Kasuriko. So ayan. Ngayon ibabalik ko yan, i-on natin ulit itong sa inverter ng ating Samdom. Ayan, i-on natin yan at ito ay lilipat dito kay solar. Ito yung output ni inverter solar. I-on natin yan. Ayan, diba? Nakikita nyo, lumipat na, solar na po yan. At makikita natin dito sa panel ng ating inverter, meron ng reading na 913 watts. Bumaba na po dahil malamig na. Ayan, tumaas ulit, nag 1 kilowatts, 34% na lang yung ating load consumption. So ayan po mga kasular, maraming salamat. This is Bildi Pali Vlog. Pinakita ko po sa inyo ang aming setup na 24 volts, 3 kilowatts. Meron tayong 2 kilowatts na solar panel sa taas at meron tayong 3 kilowatts, 24 volts. At meron tayong BYD Life Offer Battery 250 Ah. So meron tong 6,000 kilowatt hour, no? Kaya kung mapapansin nyo, lahat naka-on. Yung mga interesado, yung medyo matataas yung bill nila, pili nyo kong kontakin para pag-usapan natin yan at isipat natin. Thank you very much.